Bagong pasabog sa merkado ng paglilipat ng FC Barcelona sa gitna ng World Cup. Oo nga. Hanggang ilang buwan lang ang nakalipas, walang nakaisip na mangyayari ito. Pero opisyal na talaga. Karim Adeyemi, bagong manlalaro ng FC Barcelona. Kinumpirma na ito ni Fabrizio Romano, sinabi na niya ang here we go at tinanggap na ng Borussia Dortmund ang deal. Ang Aleman na winger ay magsusuot ng uniforme ng Barca, magsusuot ng kulay blaugrana hanggang 2031. Mag-ingat dahil may mas malalim na dahilan sa likod ng pagkuha na ito kaysa dagdag lang na manlalaro. Maaring ito ang galaw na tuluyang magbabago sa opensa ng FC Barcelona para sa mga susunod na taon. Dahil oo, naisara na ng Barca ang transaksyon sa halagang 22 milyong euro lamang. 22 milyong euro na sigurado, dagdag pa ang 7 milyon sa mga bonus. Isang halaga na kamakailan lang ay tila imposibleng makuha para sa isang manlalaro na dating mataas ang halaga. Bilang, tandaan, isa sa mga pinakamahusay na winger at pinaka-promising sa Europa, lalo na sa Alemanya. Bukod pa rito, nagreserba ang Dortmund ng porsyento mula sa posibleng susunod na bentahan. Isang kondisyon ang nagdulot ng malaking pagbaba sa presyo ng transfer. Ngunit may tanong na paulit-ulit tinatanong ng mga tagahanga. Bakit nga ba iginiit ni Flick si Karim Adeyemi? At ang sagot dito ay may napakalaking saysay. At ang totoo, hindi bumoto ang Aleman na coach. Ang hinahanap lang niya ay isang winger. Hinahanap niya ang bilis. Hinahanap niya ang banta sa likod ng depensa. Hinahanap niya ang isang mandalarong kilala na niya. Alam niyo na coach na niya ito sa German national team. Naghahanap din siya ng malalarong kayang baguhin ang laro sa 5 segundo o mas mababa pa. At si Adeyemi marahil ay isa sa 3 pinakamabilis na football player sa kasalukuyan. Kapag may espasyo siya sa harap, halos hindi siya mapipigilan. Magbabago ito at lubos na apektado ang atake ng Barca. Dati silang dominante sa bola pero madalas nahihirapan tumakbo sa espasyo. Pagdating ni Adeyemi, may bagong banta na lilitaw kaya hindi na makakapaglaro ng sobrang taas ang mga center back. Kailangan na mag-isip ng 2 beses ang mga fullback bago umakyat. At magbubukas pa ito ng mas maraming espasyo para kina Pedri, Fermin at kahit sinong ibang manlalaro sa gitna ng midfield. Tulad na lang halimbawa ng mahusay na si Gabi. Kahit pa si Lamine Yamal ay mapasama sa eksena. Dito papasok ang isa pang detalye na talagang interesante. Akala ng marami, si Adeyemi ay pupunta lang para tapatan si Lamine Yamal, pero taliwas ito sa katotohanan. Kaya niyang maglaro sa magkabilang gilid at magaling siya sa 2 paa. Maaari rin siyang maging pangalawang striker at minsan pangunahing sandigan sa open sa ilang laban. Ang kanyang pagiging versatile ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit matagal nang hinihiling ni Hansi Flick na makuha siya. Tandaan, ito ay isang bagay na lumabas lang kamakailan, ilang araw o ilang oras pa lang ang nakalipas. Dahil dito, sa tingin ko, sa totoo lang, hindi pa talaga nababanggit ang pangalan ni Adeyemi para sa Barca. Pero syempre, may isang bagay dito na talagang nakatawag ng pansin namin. Ano na ba talaga ang nangyayari kay Rafinha? Ano mangyayari kay Rafinha? Hanggang kamakailan parang sigurado siya. May kasunduan na ang Barca kay Gordon at ngayon kasama na rin si Adeyemi. Patuloy silang nagtatrabaho para maisara ang pagkuha kay Julian Alvarez. Ngayon napupuno na ang opensa ng Azulgrana. Lamine Yamal, Anthony Gordon, Adeyemi, Ferran Torres at posibleng si Julian. Tungkol kay Ferran Torres, pag-uusapan pa natin siya mamaya. Sobrang daming pangalan. Yan ang realidad. Sa ngayon, sobrang daming pangalan sa opensa ng Barca. At kapag ang isang club ay nagdadagdag ng maraming umaatake, kadalasan ibig sabihin nito ay mayroong posibleng umalis. Hindi ibig sabihin na kailangan talagang umalis si Rafinha. Pero kung may dumating na napakahalagang alok, maaring simula ng Barca na ikonsidera ito. Dahil sa isyong pinansyal, kailangan pa rin ng club na makalikom ng kita para mapalakas ang koponan. Totoo na nasa ilalim tayo ng panuntunan isa, pero para sa Barca, anumang kita ay laging nakakatulong. Dito rin lumalabas ang isa pang mahalagang aspeto. Si Adeyemi ay darating sa edad na 24. 24 na taon lang siya. Pumirma siya hanggang 2031 at tatanggap siya ng humigit kumulang 6 na milyong euro kada season. Isang sahod na mas mababa kumpara sa ibang malalaking bituin sa merkado. Nangangahulugan ito na dinadagdagan ng Barca ang talento at kabataan at may espasyo pa para sa paglago nang hindi naapektuhan ng istruktura ng sahod. Para sa akin, ito ang pinakamagandang balita. Matagal nang sinusubukang buuin ni Deco ang ganitong transaksyon.
Mga batang may potensyal na manlalaro. May market value at posibilidad pang tumaas ang halaga na mahirap gawin ngayon sa football. Huwag nating kalimutan ito. Hindi pa naabot ni Adeyemi ang kanyang full potential, pero sa Dortmund, napakita siya ng mga laro na parang hindi siya mapigilan. May mga pagkakataon din na parang nawawala siya sa laro. Totoo yan. Ang hindi niya pagiging consistent marahil ang naging malaking problema niya. Ang malaking problema sa kanyang karera. At dito papasok si Ginoong Hansi Flick. Dahil kilalang kilala siya ni Flick, isa siya sa mga coach na pinakananiwala sa kanya sa Alemanya. Alam niya kung paano siya motibahin. Alam niya kung paano mas magagamit ang kanyang kakayahan. Higit pa rito, kumbinsido siyang kayang ibalik ang dating besyong napabilib sa Salzburg. Pati no mga unang buwan niya sa Dortmund. Tandaan, dahil mas maganda pa ang paparating. Isipin ang ataking yon. Si Lamine Yamal sa kanan, si Gordon ay laging umaatake sa likod, si Adeyemi naman ay pumapasok mula sa magkabilang gilid, at si Julian Alvarez ay maaring lumitaw sa pagitan ng mga linya bilang kompletong striker. Napakaganda. Nangingilabot ako kasi magiging pambihilang atake yon. Seryoso. Papantay ito sa mga pinakamahusay sa Europa ngayon. Pinag-uusapan natin ang koponan na may bilis na bihirang naranasan ng Barca sa nakaraang dekada. Hindi ako basta nang huhula rito. Naniniwala akong totoo ang sinasabi ko. Matagal nang dominante ang Barca sa pagkakaroon ng bola. Ngayon, may chance na silang tapusin agad ang laro sa mabilis na takbuhan na matagal nang di nangyayari at nagdadala ng malaking pagbabago lalo na sa Champions. Dahil kung may isang bagay na naging problema ng Barca sa Europa nitong mga nakaraang taon, ito ay ang kakulangan ng lalim at banta sa espasyo. At higit sa lahat, ang kakulangan ng mga reserbang manlalaro. Kailangan ng mas maraming manlalaro. Kailangan ng mas maraming manlalaro. At mas may kalidad. Malaking tulong ito para makapagpahinga pa ang koponan. Dumating si Adeyemi para solusyonan mismo ang problemang yon. Nagdadala siya ng presyon, trabahong depensibo, pansinin ito. Kakayahang tuloy-tuloy umatake sa likod ng depensa, laging tumatakbong nakakawala sa bantay, at agresibong laro kahit walang bola, sakto sa mataas na presyon na estilo ni Hansi Flick. Isa siyang manlalaro na nagpapahirap sa depensa at nagdudulot ng pagkakamali. Nakakakuha siya ng espasyo dahil sa kanyang pisikal na lakas. Madalas hindi lumalabas sa estadistika pero nandoon pa rin. Alam ni Flick kaya niya ito kinuha. Gusto niyang baguhin ang takbo ng laro. Ngayon, may isa pa akong mas mahalagang masasabi. Yan ang presyong binayaran ng Barca. Ang pagkuha ng manlalaro na ganito, kataas ang antas sa halagang 22 milyong euro na nakapirmi at may mga karagdagang bonus ay bihirang oportunidad na hindi kayang palampasin ng mga klub. Malaking pabor sa Barca ang sitwasyon ng kontrata niya. Alam ng Dortmund na nauubos ang oras nila dahil matatapos na ang kontrata niya next year at pwede siyang umalis ng libre. Lubos na napakinabangan ng Barca ang negosasyon. Pumayag silang magreserba ng porsyento mula sa posibleng bentahan kapalit ng mas mababang kailangang ilabas agad na pera. Eksakto, itong kailangan ng Barca ngayon, kaya napakalaking signing ito. Sa tingin ko, swak ang signing na ito sa kailangan ng Barca para makuha ang Champions at pang Barca rin ang profile niya. Kumuha ang Barca ng mga player na akma sa kailangan ni Flick. Bawat bagong dating ay tumutugon sa tiyak na pangangailangan. Nagdadala si Gordon ng intensity, si Adeyemi ng bilis, at kung darating si Julian, goals naman ang hatid niya na kailangan ng Barca sa opensa. Kaya masasabi kong oo na. Maaring nasasaksiyan natin ang pagsilang ng isa sa pinaka-dynamic, mabilis at mahirap intindihin at depensahan na forward line sa buong European football.